Dalawang linya, malalim, malinaw, tila iginuhit ng mapaglarong kamay ng tadhana sa puting plastik ng pregnancy test. Isang bombang sumabog sa tahimik na apartment ni Adriana. Napako ang tingin niya roon, hindi makahinga. Bawat segundo ay mas lalong lumalaki ang takot, ang hiya. Hindi ito dapat mangyari. Hinding-hindi. Hindi lang dahil sa trabaho niya. Hindi lang dahil sa lugar kung saan sila nagkita ni Thomas. Kundi dahil din sa apelyido. Ang apelyidong daladala ni Lucia ang kanyang ate at ni Javier, ang bayaw niya. Ang matalik na kaibigan ni Thomas. Ang buong buhay niya. Pilit niyang tinago ang lahat. Ang pagtatrabaho niya sa Secret Lullaby, isang high-end bar, para bayaran ang utang na hindi dapat umabot sa atin niya. Ang kunwari niyang opisina, ang malinis na kwento ng kanyang buhay. Ngayon, isang malaking patunay ang daladala niya. Isang biyaya para sa iba. Pero para sa kanya, isang parusang magpapabagsak sa lahat ng pinagsikapan niyang itayo. Kailangan niyang puntahan si Thomas. Hindi siya humihingi ng tulong. Humihingi siya ng katahimikan. Nakaupo siya sa waiting area ng malaking opisina sa loob ng malawak na hasyenda. Ang amoy ng sariwang lupa at mamahaling kape ay halo-halo. Nagpapakita ng kaibahan sa amoy ng sigarilyo at alak sa kanyang dating trabaho. Napakayaman ni Thomas. Thomas Alcantara. Isang lalaking seryoso, malamig, at tila palaging may kinatatakutan. Isang gabing lang sila nagkasama, isang gabing puro pagkakamali, puro kalasingan. Hinihintay ka na ni Sir Thomas, sabi ng secretary, bago siya iginiya sa loob. Tumayo si Thomas sa harap ng malaking bintana, nakatanaw sa tanawin ng kanyang lupain. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Bakit ka nandito, Adriana? Malamig nitong tanong, direkta. Walang emosyon. Alam mo na kung bakit. Tugon niya, nanunuyo ang lalamunan. Inilabas niya ang ultrasound at inilapag sa mesa. Isang maliit, itim at puting litrato ng isang mumunting punto. Sa wakas, lumingon si Thomas. Tiningnan lang niya ang litrato, walang pagbabago sa kanyang muka. Responsibilidad. Ang tanging nasambit nito. Hindi ko kailangan ng pera mo, Thomas. Mabilis niyang sabi. Hindi mapigilan ang panginginig ng boses. Lalayo ako. Hindi ko sasabihin kay Lucia. Hindi ko sasabihin kay Javier. Ang kailangan ko lang ay panatilihin mo itong lihim, lalong-lalo na kay Javier. Lumapit si Thomas sa kanya. May kakaibang kinang sa mga mata nito. Hindi ito galit o inis. Ito ay pagtataka. Hindi mo alam kung anong pinoprotektahan mo, Adriana. Alam ko. Pinoprotektahan ko ang buhay na itinayo ng ate ko. Ang pangalan niya. Napabuntong hininga si Thomas, umupo sa kanyang upuan at nagdeklara ng isang bagay na mas malaki pa sa takot niya. Hindi kita bibigyan ng pera. Nalaglag ang panga ni Adriana. Ano? Hindi kita bibigyan ng pera dahil hindi ito ang solusyon. Hindi ko kailangan ng easy out. Ang anak ko ito. May pananagutan ako. Tumayo ito. Naglakad patungo sa isang cabinet at kinuha ang isang maliit, simpleng velvet box. Kung aalis ka, mahuhusgahan ka. Mahuhusgahan ang bata. Kapag nalaman ni Lucia, sisirain ito ang relasyon nyo dahil sa tingin niya, niloko mo siya sa trabaho mo. Hindi ko yon papayagan. Binuksan nito ang kahon. Isang simpleng pilak na singsing, walang diamante. Isang pangako, hindi isang luho. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko ng asawa at kailangan ng bata, ng apelyido. Napaatras si Adriana. Ang kanyang puso ay parang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Honeymoon? Honeymoon? Nababaliw ka ba, Thomas? Ito ay isang kasal. Hindi mo ako mahal. Hindi kita mahal. Hindi natin kailangan ng pag-ibig. Kailangan natin ng kasunduan. Isang legal na kasunduan, Adriana.
Ipapanggap natin na mahal natin ang isa't isa. Magpapakasal tayo para protektahan ang bata, para maprotektahan ka sa mga tao na maghuhusga sa'yo at para maprotektahan si Javier sa gulo. Wala siyang kinalaman dito at hindi niya kailangang malaman ang tungkol sa bar. Mabilis itong magsalita, malinaw ang bawat salita. Para itong isang business deal, pero ang deal na ito ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na mas kailangan niya kaysa pera. Proteksyon. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring kahit ano sa atin. Dagdag nito, tila nabasa ang takot sa kanyang mga mata. Maninirahan ka dito, ligtas. Bibigyan mo ang bata ng apelyido ko at gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Matapos manganak, titingnan natin. Pero sa ngayon, ito ang tanging paraan. Napatingin siya sa singsing, sa mukha ni Thomas at sa litrato ng ultrasound sa mesa para kay baby. Tatanggapin ko. Mahinang bulong niya. Ngumiti si Thomas, isang ngiti na walang kagalakan, puro lunas lang. Kinuha nito ang singting at isinuot sa daliri niya. Tamang-tama. Tanggapin mo yan. Mula ngayon, asawa kita. Huwag kang magsasabi kay Javier. Huwag kang magsasabi tungkol sa bar. Kahit sa huling gabi natin. Nagtiim ang bagang nito. Bakit, Thomas? Bakit ganyan ka mag-alala sa kanya? Siya ang kaibigan mo. Pero bakit ako ang ipinapakasal mo? Tinitigan siya ni Thomas. Ang kanyang tingin ay malalim at hindi nababasa. May luma, malalim na sugat doon. Dahil, anya, at inilapit ang mukha nito sa kanya, halos hindi na niya marinig ang bulong. Dahil mas kailangan kita kaysa sa kung sino man, at mas kailangan mo ako. Huwag na huwag mong kalilimutan, Adriana. Lihim lang nating dalawa ang lahat ng ito. Tiningnan ni Thomas ang sarili sa salamin. Ang suit niya ay gawa sa mamahaling tela. Walang bahid ng gusot. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Pero sa loob, para siyang isang aktor na nakatayo sa likod ng entablado, malapit ng magtanghal ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya. Ito ang hapunan ng anunsyo. Ang simula ng peke na pag-ibig. Hawak niya ang kamay ni Adriana habang papasok sila sa pribadong silid. Si Lucia, ang ate ni Adriana, ay nagulat. Si Javier, ang kanyang matalik na kaibigan at bayaw ni Adriana, ay nakangiti. Ngunit may kakaibang kaba sa likod ng mga mata nito na hindi makatakas kay Thomas. "Isang buwan pa lang, Thomas?" Tanong ni Lucia, halatang nag-aalala. "Bilis naman. Seryoso ba talaga yan, Adriana?" Napahigpit ang kapit ni Thomas sa kamay ni Adriana. "Seryoso ako, Lucia. Gusto kong pakasalan si Adriana. Mas mabilis, mas maganda." Nagsalita si Javier, may tono ng pagpapatawa. "Aba, Thomas, mukhang tinamaan ka talaga Ang matandang binata, kinasal sa loob ng 1 buwan. Ano ba ang meron sa kapatid mo, Lucia?" Ngumiti si Adriana ng pilit. Sinabi ni Thomas sa kanya na maging tahimik, hayaan siyang magsalita. Si Adriana ay, "Simple lang, Javier, walang komplikasyon." Sinadya ni Thomas ang salitang walang komplikasyon. Alam niya na ito ang gusto nilang marinig. Ang gusto niyang itanim sa isip ni Javier. Bumulong si Lucia sa tenga ni Adriana. May pagdududa. "Adriana, may alam ka ba? Ang trabaho mo, ang lahat ng ito?" Bigla lang, pilit nang ngumiti si Adriana, umiling, at lumingon kay Thomas. Sinuot niya ang papel ng isang babaeng nabighani. Ang pagiging aktres ni Adriana ay kahanga-hanga. Pero si Thomas ay nakatingin kay Javier. Nakita niya ang pagliit ng mga mata ni Javier. Tila may hindi sang-ayon ang kanyang kaibigan. Alam ni Thomas na si Javier ay nag-aalala, hindi dahil sa kaligayahan niya, kundi dahil sa negosyo. Ang mga utang ni Javier ay nagpapabigat sa kanya.
Pagkatapos ng hapunan, nag-iwan si Javier ng isang botelya ng imported whiskey sa opisina ni Thomas. Congrats, kaibigan. Sayang, hindi tayo nakainom kagabi. Ngayon, itong whiskey na lang. Parang celebration, sabi ni Javier, nakatingin sa kanya. Kinuha ni Thomas ang baso. Salamat, Javier. Pero maaga pa akong matutulog. Marami pa akong gagawin sa bukid. Ang pag-aasawa ay hindi dapat maging sagabal sa negosyo, Thomas. Lalo na't pinag-uusapan natin ang lupa. Tumawa si Javier. Nga pala, tungkol sa deal natin. Pwede ba nating i-finalize yon bago ang kasal? Napangiti si Thomas malamig. Alam niya ang layunin ni Javier. Ang gusto nitong ipasa ang responsibilidad ng kumpanya nito sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng kasunduan. Huwag kang mag-alala. Javier, aayusin natin yan. Pero sa ngayon, ang prioridad ko ay ang asawa ko. Sinadya ni Thomas na bigyan ng diin ang salitang asawa. Umalis si Javier, pero bago pa man, napansin niya ang isang kabaong sa kanyang mata. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala si Thomas na ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa bata. Ito ay tungkol din sa proteksyon. Ang proteksyon ng sarili niya at ng kanyang hacienda mula sa ganid na kaibigan. Pero habang iniisip niya ang tungkol kay Javier, napalingon si Thomas sa isang larawan sa dingding. Siya at si Javier nagsasama, tumatawa. Hindi niya mapigilan ang pagsisisi. Bakit niya pinoprotektahan si Javier? Dahil sa lumang pangako? Dahil ba sa pagkakasala ng gabing iyon? Alam ni Thomas na noong gabing iyon, pumunta siya sa bar dahil alam niyang naroon si Adriana. Alam niyang ito ang kapatid ni Lucia. At alam niya na ininom niya ang alak na inihanda ni Javier sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba, pagdududa. May alam ba talaga si Javier? Pumasok si Adriana sa opisina. Namumutla ito, nagtatakip ng bibig. Sorry, kailangan ko lang pumunta sa banyo. Bulong niya. Tumayo si Thomas. Nakita niya ang pagod sa mata ni Adriana. Ang pagod ng pagdadalang tao, ang pagod ng pagtatago, ang pagod ng pagkukunwari. Kumain ka na ba? Tanong ni Thomas. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Oo, Thomas. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Hindi ka mukhang okay, Adriana. Lumapit siya at kinuha ang braso nito. Naramdaman niya ang init ng kanyang balat. Huwag kang magtrabaho. Hindi mo kailangan magtrabaho dito. Ang papel mo ay maging asawa ko. Wala nang iba. Napatingin si Adriana sa kanya. Tulala. T. Thomas, hindi ko maintindihan. Bakit mo ito ginagawa? Kung gusto mo lang ang bata, maaari mo lang akong bayaran. Bakit ang kasal? Napabuntong hininga si Thomas. Hindi niya masabi sa kanya na ang kasal na ito ay isang shield laban kay Javier. Hindi niya masabi sa kanya na nag-aalala siya na baka alam ni Javier ang tungkol sa bar at ginagamit ang impormasyon na yon para guluhin siya. Dahil ito ang tama, Adriana. Aniya. Gusto ko lang nabigyan ng normal na pamilya ang anak ko. Walang husga, walang chismis. Gusto ko ng isang opisyal na record. Kapag nagpakasal tayo, wala nang pwedeng magduda at huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ako humihingi ng anumang kapalit. Hayaan mong gawin ko ito para sa bata. Ang kanyang sinabi ay walang damdamin, ngunit may isang bagay sa kanyang tinig na nagbigay ng tiwala kay Adriana. Ngumiti si Adriana, isang tunay na ngiti. Ang una niyang nakita. Salamat, Thomas. Biglang tumunog ang telepono ni Thomas. Ito si Javier. Thomas, nandito ako sa labas. May dala akong mga regalo para sa bagong asawa mo. Huwag mo siyang itago. Isang welcome gift. Napatingin si Thomas kay Adriana. Hindi niya ito pwedeng baliwalain. Ito ay isang pagsubok mula kay Javier. Nandito si Javier. Bulong ni Thomas kay Adriana. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapakita ng anumang pagdududa.
Lumabas silang magkasama. Si Thomas ay hawak pa rin ang kamay ni Adriana. Nakatayo si Javier sa labas. May dalang isang malaking basket. Kumusta, Adriana? Ang ganda ng buhay mo ngayon, ah. Tinitigan ni Javier si Adriana. Isang mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang mga salita ay tila may dagdag na kahulugan. Sana hindi mo makalimutan ang pinanggalingan mo. Nakaramdam si Adriana ng kakaibang katahimikan sa Hacienda Alcantara. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang sarili niya na hindi nagtatago sa isang sulok. Hindi na niya kailangang magsuot ng mga damit na nagtatago ng kanyang katawan o ng makeup na nagtatago ng kanyang pagod. Ang problema ay, ang katahimikan ay nagpabigat sa kanyang konsensya. Inisip niya si Lucia, ang ate niya, na hindi nakapagtapos ng kolehiyo para lang mapag-aral siya. Ang ate niya na naniniwala na siya ay isang exporter sa isang kumpanya. Ang ate niya na hindi alam na nagtatrabaho siya sa isang bar at may utang na malaki sa isang loan shark. Ang pag-aasawa kay Thomas, ang paraan para matapos ang lahat ng ito. Adriana, bakit mo ako tinitingnan na parang multo? Nagulat si Thomas na biglang pumasok sa kusina. Nakita niyang nakatitig si Adriana sa kanya. Sorry, Anya. Nag-iisip lang ako. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Sa kasunduan. Walang dapat isipin. Tugon ni Thomas. Kinuha ang kanyang kape. Ang kasunduan ay para sa bata. Ginagawa ko ang lahat ng sinabi ko. Nagtatrabaho ka pa ba sa bar? Napakunot ang noo ni Adriana. Hindi na. Wala na akong pera. At buntis ako. Paano ako magtatrabaho sa bar? Mabuti, sabi ni Thomas, isang pahiwatig ng lunas sa kanyang tinig. Dahil ayoko nang may koneksyon ka sa mundong iyon, lalo na kay Javier. Nasa isang pribadong klinika sila. Ang ikalawang pagbisita sa doktor. Habang nakatingin sa monitor, narinig ni Adriana ang mabilis, malakas na tibok ng puso. Dug, 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 dug. Hindi ito sa kanya. Ito ay sa kanilang anak. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit ng nakaraang gabi ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Biglang naramdaman niya ang isang kamay na pumapatong sa kanyang kamay. Ito ay si Thomas. Ang bilis ng tibok. Bulong nito. Hindi tumitingin kay Adriana. Nakatingin lang sa monitor. Oo, malakas. Tugon ni Adriana, na biglang nakaramdam ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba. Ito ay kilig. Nang umalis sila, nakita niya si Thomas na hawak-hawak ang litrato ng ultrasound. Hindi ito ang Thomas na businessman o hasyendero. Ito ay ang Thomas na ama. Thomas, tanong niya habang naglalakad sila sa parking lot. Bakit mo kinuha ang larawan? Bakit hindi ba pwede? Anak ko rin ito, Adriana. Hindi ko lang alam kung anong gagawin. Gagawin mo lang ang sinabi mo. Bigyan ako ng pangalan. Bigyan ako ng proteksyon. Tapos, yun na. Hindi sumagot si Thomas. Sa halip, tumingin ito sa kanya at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang bagong cellphone, hindi mamahalin, pero hindi rin luma. Ito, para sa'yo. Huwag mong gamitin ang lumang cellphone mo at huwag mong sagutin ang anumang tawag mula sa hindi mo kilala, lalo na kung galing sa secret lullaby. Nagulat si Adriana. Paano niya nalaman ang pangalan ng bar? Sinabi mo sa akin nung gabing iyon, hindi mo lang naaalala. Bulong ni Thomas, tila nabasa ang kanyang isip, pero ang totoo, may nag-aalala sa kanya. Sa kabila ng malamig na kasunduan, si Thomas ay mas maingat at mas maprotekta kaysa sa inakala niya. Ito ba ay tungkol lang sa bata? O may bahagi rin ba ito sa kanya? Isang hapon, nakita ni Adriana si Javier sa ranch.
Nakikipag-usap ito kay Thomas. May mga dokumento sa kamay. Thomas, kailangan nating mag-sign nito ngayon para sa salupa. Kapag na-finalize na ito, wala nang magiging problema sa utang ko. Sabi ko, maghintay, Javier. Tugon ni Thomas, malamig. Hindi ako pumapayag. Ayoko ng ganitong arrangement. Ang lupa na yon ay hindi ibebenta. Iyon ang aking mana. Nagkasalubong ang tingin nila ni Javier. May pahiwatig ng pagbabanta sa mga mata nito. Nagulat si Adriana. Kung si Thomas ay tumatangging ibigay ang lupa para sa negosyo, bakit niya ipinakasal si Adriana? Pagkatapos umalis ni Javier, naglakad si Adriana sa bukid, nalulunod sa pagkalito. Kailangan niyang bayaran ang utang niya. Kailangan niyang tapusin ang nakaraang buhay niya. Sinubukan niyang tawagan ang manager sa bar, si Aling Beth, gamit ang bagong cellphone na binigay ni Thomas. Hindi sumagot. Sinubukan niya ang kanyang lumang cellphone. Sumagot ito. Hello, Aling Beth? Kailangan kong magbayad. May konting pera ako. Hala, Adriana. Bakit ang tagal mo tumawag? Ang utang mo. Lumaki na. Kailangan mo na itong bayong bayaran ngayon o sasabihin namin sa pamilya mo ang lahat. Alam namin kung sino si Lucia at nasaan siya. Biglang may pumatak na luha sa mga mata ni Adriana. Ang kanyang kasal ay hindi sapat. Ang kanyang utang ay sumusunod pa rin sa kanya. Maghintay ka lang. Makikipagkita ako sa iyo bukas. Magdadala ako ng pera. Nang inihanda niya ang sarili niya para sa pagtulog, narinig ni Adriana ang isang tunog sa bintana. Isang malaking bato ang tumama sa salamin. Tumakbo si Adriana at binuksan ang bintana. May nakita siyang itim na kotse na mabilis na umaalis at isang maliit na sobre ang nakalapag sa sahig. Nanginginig ang kanyang kamay nang binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may isang litrato niya habang nagtatrabaho sa Secret Lullaby at may isang mensahe, sulat kamay. Huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo. Kilala namin si Tomam. Kung hindi ka magbabayad, makikita ni Lucia ang lahat ng ito. At alam namin kung saan nagtatago ang iyong anak. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Pero ang kaba na naramdaman niya ay nagdulot sa kanya ng sakit sa tiyan. Ito ba si Javier o ang loan shark? Napalingon siya sa pintuan. Narinig niya ang boses ni Thomas. Tumatakbo sa hagdan. Kailangan niyang itago ang litrato. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na siya ni Thomas. Anong nangyayari dito, Adriana? Sino ang nasa labas? Nakaramdam si Adriana ng kakaibang katahimikan sa Hacienda Alcantara. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang sarili niya na hindi nagtatago sa isang sulok. Hindi na niya kailangang magsuot ng mga damit na nagtatago ng kanyang katawan o ng makeup na nagtatago ng kanyang pagod. Ang problema ay, ang katahimikan ay nagpabigat sa kanyang konsensya. Inisip niya si Lucia, ang ate niya, na hindi nakapagtapos ng kolehiyo para lang mapag-aral siya. Ang ate niya, na naniniwala na siya ay isang exporter sa isang kumpanya. Ang ate niya, na hindi alam na nagtatrabaho siya sa isang bar at may utang na malaki sa isang loan shark. Ang pag-aasawa kay Thomas ang paraan para matapos ang lahat ng ito. Adriana, bakit mo ako tinitingnan na parang multo? Nagulat si Thomas na biglang pumasok sa kusina. Nakita niyang nakatitig si Adriana sa kanya. Sorry, Anya. Nag-iisip lang ako. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Sa kasunduan. Walang dapat isipin. Tugon ni Thomas. Kinuha ang kanyang kape. Ang kasunduan ay para sa bata. Ginagawa ko ang lahat ng sinabi ko. Nagtatrabaho ka pa ba sa bar? Napakunot ang noo ni Adriana. Hindi na. Wala na akong pera. At buntis ako. Paano ako magtatrabaho sa bar? Mabuti, sabi ni Thomas, isang pahiwatig ng lunas sa kanyang tinig.
Dahil ayoko nang may connection ka sa mundong iyon, lalo na kay Javier. Nasa isang pribadong klinika sila, ang ikalawang pagbisita sa doktor. Habang nakatingin sa monitor, narinig ni Adriana ang mabilis, malakas na tibok ng puso. Dug, 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 dug. Hindi ito sa kanya. Ito ay sa kanilang anak. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sakit ng nakaraang gabi ay unti-unting napapalitan ng pag-asa. Biglang naramdaman niya ang isang kamay na pumapatong sa kanyang kamay. Ito ay si Thomas. Ang bilis ng tibok, bulong nito, hindi tumitingin kay Adriana, nakatingin lang sa monitor. Oo, malakas. Tugon ni Adriana na biglang nakaramdam ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba. Ito ay kilig. Nang umalis sila, nakita niya si Thomas na hawak-hawak ang litrato ng ultrasound. Hindi ito ang Thomas na businessman o hasyendero. Ito ay ang Thomas na ama. Thomas! Tanong niya habang naglalakad sila sa parking lot. Bakit mo kinuha ang larawan? Bakit hindi ba pwede? Anak ko rin ito, Adriana. Hindi ko lang alam kung anong gagawin. Gagawin mo lang ang sinabi mo. Bigyan ako ng pangalan. Bigyan ako ng proteksyon. Tapos, yun na. Hindi sumagot si Thomas. Sa halip tumingin ito sa kanya at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang bagong cellphone, hindi mamahalin, pero hindi rin luma. Ito, para sa'yo. Huwag mong gamitin ang lumang cellphone mo at huwag mong sagutin ang anumang tawag mula sa hindi mo kilala, lalo na kung galing sa Secret Lullaby. Nagulat si Adriana. Paano niya nalaman ang pangalan ng bar? Sinabi mo sa akin noong gabing iyon, hindi mo lang naaalala. Bulong ni Thomas, tila nabasa ang kanyang isip. Pero ang totoo, may nag-aalala sa kanya. Sa kabila ng malamig na kasunduan, si Thomas ay mas maingat at mas maprotekta kaysa sa inakala niya. Ito ba ay tungkol lang sa bata? O may bahagi rin ba ito sa kanya? Isang hapon, nakita ni Adriana si Javier sa ranch. Nakikipag-usap ito kay Thomas. May mga dokumento sa kamay. Thomas, kailangan natin mag-sign nito ngayon para sa lupa. Kapag na-finalize na ito, wala nang magiging problema sa utang ko. Sabi ko maghintay, Javier. Tugon ni Thomas, malamig. Hindi ako pumapayag. Ayoko ng ganitong arrangement. Ang lupa na yon ay hindi ibebenta, iyon ang aking mana. Nagkasalubong ang tingin nila ni Javier. May pahiwatig ng pagbabanta sa mga mata nito. Nagulat si Adriana. Kung si Thomas ay tumatangging ibigay ang lupa para sa negosyo, bakit niya ipinakasal si Adriana? Pagkatapos umalis ni Javier, naglakad si Adriana sa bukid, nalulunod sa pagkalito. Kailangan niyang bayaran ang utang niya. Kailangan niyang tapusin ang nakaraang buhay niya. Sinubukan niyang tawagan ang manager sa bar, si Aling Beth, gamit ang bagong cellphone na binigay ni Thomas. Hindi sumagot. Sinubukan niya ang kanyang lumang cellphone. Sumagot ito. Hello, Aling Beth. Kailangan kong magbayad. May konting pera ako. Hala, Adriana. Bakit ang tagal mo tumawag? Ang utang mo? Lumaki na. Kailangan mo na itong bayong bayaran ngayon. O sasabihin namin sa pamilya mo ang lahat. Alam namin kung sino si Lucia at nasaan siya. Biglang may pumatak na luha sa mga mata ni Adriana. Ang kanyang kasal ay hindi sapat. Ang kanyang utang ay sumusunod pa rin sa kanya. Maghintay ka lang. Makikipagkita ako sa iyo bukas. Magdadala ako ng pera. Nang inihanda niya ang sarili niya para sa pagtulog, narinig ni Adriana ang isang tunog sa bintana. Isang malaking bato ang tumama sa salamin. Tumakbo si Adriana at binuksan ang bintana. May nakita siyang itim na kotse na mabilis na umaalis. At isang maliit na sobre ang nakalapag sa sahig. Nanginginig ang kanyang kamay nang binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may isang litrato niya habang nagtatrabaho sa Secret Lullaby at may isang mensahe, sulat kamay. Huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo. Kilala namin si Thomas.
Kung hindi ka magbabayad, makikita ni Lucia ang lahat ng ito. At alam namin kung saan nagtatago ang iyong anak. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, pero ang kaba na naramdaman niya ay nagdulot sa kanya ng sakit sa tiyan. Ito ba si Javier? O ang loan shark? Napalingon siya sa pintuan. Narinig niya ang boses ni Thomas, tumatakbo sa hagdan. Kailangan niyang itago ang litrato, ngunit huli na ang lahat. Nakita na siya ni Thomas. Anong nangyayari dito, Adriana? Sino ang nasa labas? Anong nangyayari dito, Adriana? Sino ang nasa labas? Naramdaman ni Thomas ang mabilis na tibok ng puso ni Adriana nang akbayan niya ito. Punit-punit na ang sobre at sa sahig ay nakita niya ang litrato. Isang lumang litrato ni Adriana, nakasuot na makulay at may hawak na inumin. Ang lugar, alam niya kung anong lugar iyon. Ang Secret Lullaby. Ito na naman sila, Thomas. Ang tanging nasabi ni Adriana, nanginginig. Ang loan shark. Gusto na nilang bayaran ko ang utang ko. Nagbabanta na sila. Bumaba ang tingin ni Thomas sa sobre. Alam namin kung saan nagtatago ang iyong anak. Hindi na ito tungkol lang sa pera. Ito ay direktang pagbabanta. At sino ang nagpadala? Hindi ba't may sinabi si Javier nung gabi ng anunsyo? Sana hindi mo makalimutan ang pinanggalingan mo. Hindi mo sasagutin ang anumang tawag, Adriana. Anya. At kinuha ang lumang cellphone nito at pinatay. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala rito. Galit. Galit ang naramdaman ni Thomas. Hindi na ito negosyo. Ito ay isang atake sa kanyang pamilya. Kahit pa kasunduan lang ang lahat. Kinabukasan, sumabog ang galit ni Thomas. Tumawag siya kay Javier at inanyayahan sa opisina, hindi sa bukid. Javier, narinig mo na ba ang balita? May mga taong nagbabanta kay Adriana. Sabi ni Thomas, kalmado ang tinig, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy. Nakangiti si Javier. Naku, Thomas, ganyan talaga ang mga taong may madilim na nakaraan. Dapat maging maingat ka, kaibigan. Hindi ako nag-aalala sa nakaraan niya. Nag-aalala ako sa kasalukuyan. Tugon ni Thomas. Sino ang nakakaalam tungkol sa bar, Javier? Sino ang posibleng nagpadala ng babalang ito? Nagsalita si Javier, tila nagtataka. Siyempre marami. Kaibigan mo ako, Thomas. Alam mo naman. Pero bakit ka nag-aalala? Dapat mag-focus ka sa negosyo natin. Ang kumpanya ko ay nalulugi na. Ang lupa na yon, kailangan ko na talaga. Nagtaas ng boses si Thomas. Hindi ko ipapasa sa iyo ang lupa, Javier. Hindi ko ibibigay ang mana ko para lang sa utang mo. Maghanap ka ng ibang paraan. Umiling si Javier. Ang ngiti nito ay napalitan ng pait. Pamilya tayo, Thomas. Matalik na magkaibigan. Ganyan ba ang kaibigan? Ang gagamitin mo ang asawa ko para lang ipahiya ako? Huwag mong gamitin si Lucia. Sigaw ni Thomas. Kung hindi mo ako tutulungan, Thomas, malalaman ni Lucia ang tungkol sa bar. Banta ni Javier. At hindi lang iyon. Malalaman niya kung gaano kabilis ang kasal ninyo. Kung gaano peke ang lahat. Umalis si Javier. Iniwan si Thomas na may nag-aalalang damdamin. Hindi na ito simpleng negosyo. Ngayon, nagbabanta na ito sa kanyang kasunduan at sa katahimikan ni Adriana. Thomas! Biglang pumasok si Lucia sa opisina. Umiiyak. Nakita niya ang pagod at takot sa kanyang mga mata. Thomas, nakita ko ang bank statement ni Javier. Wala na tayong pera. Nalulugi na ang kumpanya. Ano ba ang totoo? Ginagamit mo ba si Adriana para lang mapilitan si Javier na ibenta ang lupa? Napaiwas ng tingin si Thomas. Ito ang huling bagay na gusto niyang mangyari. Gusto niyang protektahan si Adriana, pero hindi niya maaaring ipahiya ang sarili niya sa pag-amin sa buong kasunduan. Hindi ko ginagamit si Adriana, Lucia, anya. Mahal ko siya. Isang kasinungalingan, pero kailangan niyang sabihin. Huwag mo akong lokohin, Thomas.
Nag-aalala ako para sa kapatid ko. Ang kasal na ito, ang bilis, at ang pag-aalala mo sa lupa. May kinalaman ba ito sa pagiging buntis ni Adriana? Nagulat si Thomas. Tumahimik. Paano niya nalaman? Thomas, nakita ko ang isang folder sa mesa ni Adriana. May nakita akong OB. Nagmadali si Thomas at niyakap si Lucia. Sinubukan itong pakalmahin. Lucia, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang nabigyan ng magandang buhay si Adriana. Mahal ko siya at ang magiging anak namin. Hindi ito tungkol sa negosyo. Hindi siya pinaniwalaan ni Lucia. Pero ang pagyakap ni Thomas ay nagbigay sa kanya ng katahimikan. Pag-alis ni Lucia, nagpunta si Thomas kay Adriana. Nakita niya itong nakaupo sa sala. Tahimik. Nakita na ni Lucia ang folder. Bulong ni Thomas. Napaluha si Adriana. Alam mo na, Thomas, sirang-sira na ang lahat. Masisira ang buhay ni Lucia dahil sa akin. Hindi, anya, at umupo sa tabi niya. May isang bagay na kailangan mong malaman. Hindi tungkol sa bar, tungkol sa akin at kay Javier. Ano? Ang kasal na ito ay hindi lang tungkol sa bata. Ito ay dahil ayoko nang kunin ni Javier ang lupa ko. Ginagawa niya ang lahat para mapilitan akong sumali sa kumpanya niya at ibigay ang mana ako. Nag-pause si Thomas, huminga ng malalim. Sinubukan kong protektahan si Javier sa simula. Dahil kaibigan ko siya. Pero ngayon, nakikita ko na. Hindi ko kailangan ng pera niya. Ang kailangan ko ay ang pamilya ko. Tinitigan ni Adriana si Thomas. Ang kanyang puso ay biglang nagbago. Hindi lang ito tungkol sa responsibilidad. Ito ay tungkol sa proteksyon. Thomas ay lumalaban para sa kanila. Kailangan mong magtiwala sa akin, Adriana. Huwag kang mag-alala sa sinasabi ni Javier. Huwag kang matakot. Pagkatapos ng mahabang araw, nakaupo si Thomas sa opisina. May tumawag sa kanyang telepono. Si Javier. Congratulations, Thomas. Nagkita na kami ni Lucia. Mukhang masama ang pakiramdam niya dahil sa biglaan mong kasal. Isipin mo, Thomas, kung malaman niya ang tungkol sa bar ng kapatid niya at malaman niya kung gaano peke ang pag-ibig ninyo, ano kaya ang gagawin niya sa kapatid niya? Nanggagalaiti si Thomas. Huwag mong idamay si Lucia, Javier. Huwag mong idamay si Adriana. Kung gusto mong maging ligtas ang asawa at magiging anak mo, Thomas, mag-sign ka sa kontrata. Ibigay mo ang lupa. Ngayon na. Hindi na kayang itago ni Adriana ang kanyang pagbubuntis. 6 na buwan na. Bawat kilos niya ay may pag-iingat. Bawat damit na suot niya ay maluwag. Pero alam niya na ang lihim ay tulad ng kanyang tiyan. Lumalaki at malapit ng sumabog. Tinitingnan niya ang kanyang reflection sa salamin. Ang sing-sing na bigay ni Thomas ay sumasalamin sa kanyang daliri. Isang peke na pag-ibig, pero isang tunay na pamilya. Kahit pakasunduan lang, si Thomas ay mas maingat sa kanya kaysa sa sino man. Ang kilig na naramdaman niya noong narinig nila ang tibok ng puso ng bata ay totoo. Ang proteksyon na ibinibigay ni Thomas ay totoo. Pero ang kanyang hiya ay mas malaki pa. Ang utang niya ay hindi pa nababayaran. Ang pagbabanta ni Javier ay laging nakabitin sa hangin. Nagsimula siyang magduda kay Thomas. Ang lalaki ba ay talagang nagmamahal sa kanya? O ginagamit lang siya para maprotektahan si Javier, ang kanyang kaibigan? Dumating si Lucia, hindi inaasahan. Maganda ang simula. Dala niya ang paboritong pagkain ni Adriana at nakangiti siya. Adriana, alam kong nag-aalala ka, pero huwag kang mag-alala. Magaling si Thomas at alam kong magiging magaling siyang tatay. Sabi ni Lucia, may luha sa mga mata. Niyakap ni Adriana ang ate niya. Ito na ang pagkakataon niya. Ang sabihin ng totoo. Ate, may sasabihin ako sa'yo. May kasalanan ako. Ang trabaho ko, ang lahat. Huwag mo na akong isipin, Adriana. Putol ni Lucia. Ang importante ay masaya ka kay Thomas. Ngayon,
Gusto kong makita mo ito. May dala si Lucia na isang malaking envelope. May nagpadala nito sa bahay. Para sa'yo daw. Galing kay Javier. Naramdaman ni Adriana na bumigat ang kanyang tiyan. Parang kinurot ng isang malamig na kamay. Hindi ito si Javier. Ito ang gawa ni Javier. Banta. "Huwag mong buksan, ate," sigaw ni Adriana. Baka trabaho lang." Pero huli na. Nauna nang buksan ni Lucia ang envelope. Sa loob ay hindi lang litrato. May mga document din na nagpapakita ng kanyang mga shift sa Secret Lullaby, ang utang at ang mga detalye ng kasal niya. Natigilan si Lucia. Ang nangiti nito ay napalitan ng isang maputlang maskara ng kawalang paniwala. Kinuha niya ang litrato, tinitigan si Adriana, at pagkatapos ay tumingin sa tiyan ni Adriana. Adriana, ate, pakinggan mo ako. May utang ako. Kailangan ko lang ng trabaho. Hindi ko sinasadya." Binitawan ni Lucia ang litrato. Ang kanyang boses ay tila isang balaraw, matalim at walang awa. "Ikaw? Nagtrabaho ka sa bar? Dinungisan mo ang pangalan namin. Ang akala ko, nagtatrabaho ka sa isang exporter na kumpanya. Niloko mo ako, Adriana. Niloko mo ako." "Hindi, ate. Hindi ko sinasadya. Ginawa ko ito para sa'yo. Para hindi mo na ako alalahanin." "Para sa akin? Para sa akin, Adriana. Ang kasal mo kay Thomas. Ginawa mo rin ba ito? Pinilit mo ba si Thomas na pakasalan ka dahil nabuntis ka? Ang lahat ba ng sinabi mo ay kasinungalingan?" Hindi makasagot si Adriana. Hinawakan niya ang tiyan niya, tila nagbibigay ng lakas sa sarili. "Hindi, ate. Hindi kasinungalingan ng bata. Ang pag-ibig lang ang kasinungalingan. Pero si Thomas, pinoprotektahan nun niya ako. Nagkasunduan kami." Natawa si Lucia, isang tawa na puno ng sakit. "Kasunduan? Ang lahat ng ito ay isang kasunduan? Isang deal? Kaya pala hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagbubuntis mo. At si Thomas, nakipag-deal sa isang babaeng nagtatrabaho sa bar." "Hindi ganyan, ate. Huwag mong sabihin iyan. Ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Sinira mo ang pangalan ko, ang pangalan ng pamilya natin. At ngayon, ang anak mo, magiging bahagi ng kasinungalingan. Umalis ka na sa buhay ko, Adriana. Wala na akong kapatid na nagtatago ng kanyang buhay sa isang bar." Nagmadali si Lucia, tila tumatakas sa apoy. Ang mga luha ni Adriana ay umagos sa kanyang mukha. Nawala na ang pamilya niya. Nawala na ang proteksyon niya. Narinig ni Adriana ang tunog ng telepono. Kinuha niya ito. Ito ang telepono ni Thomas at ang tumatawag ay si Javier. Nakalimutan niya itong kunin nang umalis si Thomas sa opisina. "Thomas, nagawa ko na ang deal. Nagalit na si Lucia. Hindi na siya mag-aalala sa'yo. Ngayon, wala ka nang natigilan si Adriana." Ang hininga niya ay tumigil. Ang lahat ng ito ay isang deal lang. Hindi lang sa pagitan nila ni Thomas, kundi sa pagitan ni Thomas at Javier. Ang kasal, ang pagdadalang tao, ang proteksyon. Lahat ay paraan lang ni Thomas para protektahan si Javier at ang kanyang sarili mula sa galit ni Lucia. Ang lahat ng sinabi ni Thomas tungkol sa proteksyon ay isang kasinungalingan. Kahit pa ang pag-ibig ay peke, ang sakit na naramdaman ni Adriana ay totoo. Kinuha niya ang kanyang bag. Tumakbo siya palabas ng hasyenda. Hindi na siya magiging bahagi ng kanilang kasunduan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niya na kailangan niyang umalis. Pagkababa ng telepono, hindi galit ang naramdaman ni Thomas. Ito ay isang malamig na kaba, isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. "Nagawa ko na ang deal." Ang boses ni Javier ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kasunduan, ang pag-atake kay Lucia Iha. Lahat ay planado. Hindi na ito simpleng pangingikil.
ito ay isang laro. At si Adriana, si Lucia, at ang magiging anak niya ang mga piyesa. Tumayo si Thomas at tinawagan ng kanyang pinagkakatiwalaang security head, si Mang Dante. Dante, kailangan ko ng pabor. Seryosong sabi ni Thomas. Imbestigahan mo si Javier. Bawat tawag, bawat text, bawat meeting niya sa nakalipas na 6 na buwan. Gusto kong malaman kung sino ang mga kausap niya, lalo na ang mga konektado sa mga loan shark at sa Secret Lullaby. Sir, sigurado po ba kayo? Si Sir Javier po. Gawin mo na lang ang sinabi ko, Dante, at bilisan mo. Hindi na siya ang Thomas na nagpoprotekta sa isang kaibigan. Ngayon, siya ay isang ama na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Kahit peke ang pundasyon nito, ang panganib ay totoo. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Mang Dante, may dalang isang maliit na US. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Sir, hindi ko po alam kung paano nakuha ito, pero galing ito sa isang pinagkakautangan ni Sir Javier. Ipinagmamayabang daw po niya ang plano niya. Isinaksak ni Thomas ang USB sa kanyang laptop. Isang video ang lumabas. Si Javier, lasing, nasa isang madilim na bar, may kausap na lalaki. Ang kamera ay nanginginig. Tila kuha mula sa cellphone. Ha ha ha! Akala nyo hindi ko kaya? Si Thomas Alcantara? Bagsak sa isang gabi. Sabi ni Javier sa video, itinaas ang kanyang baso. Simple lang ang plano. Ang kapatid ni Lucia, si Adriana. Alam kong nagtatrabaho sa bar. Alam kong desperada. Si Thomas naman, malungkot at laging nag-iisa. Konting alak lang na may pampatulog. Isang pagkakamali at tapos ang usapan. Kapag nabuntis, wala na siyang takas. Ang lupa, ang pera, lahat mapapa sa akin. Napahawak si Thomas sa kanyang mesa. Ang kanyang hininga ay parang sinasakal. Hindi lang ito isang setup. Ito ay isang crime. Ginamit ni Javier si Adriana. Ginamit niya ang sarili niyang pamilya. Ginamit niya ang kanilang pagkakaibigan. Ang lahat ng pagsisisi na naramdaman niya sa gabing iyon. Ang lahat ng responsibilidad na binuhat niya. Lahat ay dahil sa isang lason na naplano ng taong tinuring niyang kapatid. Tumayo si Thomas. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Paghaharap. Parang bagyo si Thomas na pumasok sa opisina ni Javier. Hindi na siya kumatok. Thomas, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Javier. Hindi nagsalita si Thomas. Inilapag niya ang laptop sa mesa ni Javier at pinindot ang play. Napanood ni Javier ang sarili niyang pagtatapat. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng takot, pagkatapos ay ng galit. Saan mo nakuha yan? Peking video yan. Huwag ka nang magsinungaling, Javier. Sigaw ni Thomas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Sinira mo ang buhay ni Adriana. Sinira mo ang tiwala ko. Para saan? Para sa isang pirasong lupa? Tumayo si Javier. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanganib na tapang. Oo, para sa lupa. Para sa buhay na dapat ay sa akin. Palagi kang nauuna, Thomas. Palagi kang mas magaling. Kaya gumawa ako ng paraan. Sa pamamagitan ng paggamit sa bayaw mo, sa pamamagitan ng paglason sa matalik mong kaibigan, natawa si Javier, isang tawa na walang kagalakan. At sino sa tingin mo ang paniniwalaan ni Adriana, ha Thomas? Ikaw, ang malamig na negosyanteng pilit siyang pinakasalan sa isang kontrata? O ako, ang bayaw niya, ang pamilya niya? Tinitigan niya si Thomas. Ang kanyang mga mata ay parang ahas. Kahit anong sabihin mo, sa mata niya, ikaw pa rin ang kontrabida. Good luck sa pagpapaliwanag, kaibigan. Tumalikod si Thomas. Dala ang bigat ng katotohanan. Tama si Javier. Paano niya ipapaliwanag ang lahat kay Adriana nang hindi ito nag-iisip,
na bahagi siya ng kasinungalingan, pero kailangan niyang subukan para sa kanya, para sa kanilang anak. Nagmamadali siyang umuwi sa hasyenda. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang maunahan ang anumang susunod na hakbang ni Javier. Adriana, sigaw niya pagpasok sa bahay. Walang sumasagot. Adriana, nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Umakyat siya sa kanilang kwarto. Tahimik. Walang laman. Ang aparador ay bahagyang nakabukas at wala na roon ang iilang damit ni Adriana. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Mas mabilis pa kaysa noong napanood niya ang video. At sa ibabaw ng kama, nakita niya ito. Isang pirasong papel, maingat na nakatupi. Ang sulat kamay ni Adriana. Nanginginig niyang binuksan ito. Umalis ako. Hindi ko na kaya ang kasinungalingan. Wala kang pananagutan sa akin. Bagsak ang mga balikat ni Thomas. Ang lahat ng kanyang determinasyon ay biglang nawala. Nahuli na siya. Umalis si Adriana. Dala ang paniniwalang siya, si Thomas, ang pinakamatinding sinungaling sa lahat. Nawala na siya. Nawala na ang kanilang anak. Lahat ay nawala. Ang bawat sulok ng hasyenda ay sumisigaw ng pangalan ni Adriana. Ang katahimikan na dati nagbibigay ng kapayapaan kay Thomas ay ngayon, isa ng malaking kabangayan na puno ng pagsisisi. Hanapin niyo siya, Dante. Utos ni Thomas sa telepono. Ang boses niya ay basag at desperado. Bawat ospital, bawat terminal ng bus, bawat sulok ng syudad. Gamitin niyo lahat ng koneksyon natin. Hindi siya pwedeng mawala. Buntis siya, Dante. Buntis ang asawa ko. Ang salitang asawa ay hindi na tunog kasunduan. Ito ay isang panalangin. Isang katotohanan ngayon lang niya lubusang naramdaman. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga huling salita ni Javier. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ni Adriana? Nagkamali siya. Sa kagustuhan niyang protektahan si Adriana mula sa katotohanan, itinulak niya pala ito palayo. Diretso sa kasinungalingan. Dapat ay sinabi niya ang lahat mula pa sa simula. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi kung hindi niya mahanap ang dalawang taong nagsimulang maging sentro ng kanyang mundo. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Thomas. May isang taong kailangang malaman ang buong katotohanan. Ang taong naging dahilan ng lahat ng takot ni Adriana. Si Lucia. Hindi na siya nag-abiso. Pinuntahan niya si Lucia sa bahay nito. Nadatnan niya itong nakaupo sa sala. Ang mga mata ay namumugto pa rin sa galit at pagkadismaya. Anong ginagawa mo dito, Thomas? Malamig na tanong ni Lucia. Para sabihin na umalis na ang kapatid ko. Mabuti naman. Para matapos na ang gulo. Hindi gulo si Adriana, Lucia. Mariing sabi ni Thomas. Umupo sa tapat niya. Biktima siya. Biktima tayong lahat. Natawa si Lucia ng mapakla. Biktima. Siya ang nagsinungaling. Siya ang nagtago. Dahil natatakot siya sa'yo. At dahil may mas malaki pang ahas sa likod ng lahat ng ito. Inilabas ni Thomas ang kanyang laptop. Ang parehong laptop na nagpabagsak sa kanyang mundo kanina. Isinaksak niya ang USB. Gusto kong panoorin mo ito, Lucia. At pagkatapos, sabihin mo sa akin kung sino talaga ang sinungaling. Pinindot niya ang play. Napanood ni Lucia ang lahat. Ang pag-amin ni Javier. Ang pagtawa nito habang ipinagmamayabang ang kanyang plano. Ang mga salitang pampatulog. Isang pagkakamali kapag nabuntis. Ang galit sa mukha ni Lucia ay unti-unting napalitan ng pagkalito tapos ay ng matinding gulat. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi yan si Javier. Hindi niya magagawa yan. Bulong niya.
pero ang ebidensya ay nasa harap na niya. Nang matapos ang video, napahagulhol si Lucia, isang iyak na puno ng sakit at pagsisisi. Ang mga sinabi ko sa kanya, sabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sinabihan ko siyang wala na siyang kapatid. Itinaboy ko siya. Itinaboy ko ang sarili kong kapatid habang pinoprotektahan ko ang isang halimaw. Nilapitan siya ni Thomas, hindi para magbigay ng awa, kundi para magbigay ng katotohanan. Kaya siya umalis, Lucia. Dahil sa tingin niya, lahat tayo ay manloloko. Kailangan nating mahanap si Adriana. Kailangan kong humingi ng tawad. At kailangan mo ring gawin yon. Tumango si Lucia. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Kailangan nating mahanap siya, Thomas. Tulungan mo ako. Kailangan kong bawiin ang kapatid ko. Sa unang pagkakataon, nagkaroon si Thomas ng kakampi. Habang nagmamadali siyang lumabas ng pinto, kasunod si Lucia. Muling tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Javier. Sinagot ito ni Thomas. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Anong kailangan mo? Isang mapanganib na tawa ang narinig niya. Nahanap mo na ba ang asawa mo, Thomas? Sayang, malapit na rin siyang mahanap ng mga kaibigan kong pinagkakautangan niya. Alam mo na, ang mga tao sa Secret Lullaby. Nanigas ang panga ni Thomas. Ibawi mo ang lahat ng ebidensya mo, Thomas. Nagbabantang sabi ni Javier. Kalimutan mo ang lahat ng nalaman mo. Kung hindi, hindi lang ako ang haharapin mo. Baka hindi na umabot sa ospital ang asawa mo at ang bastardo mo. Hindi na natakot si Thomas. Ang pumalit sa takot ay isang dalisay na galit. Isang galit ng isang leon na poprotekta sa kanyang pamilya. Wala kang karapatan sa kanila, Javier. Mariin niyang sabi, bawat salita ay may bigat. Itataya ko ang lahat para sa kanila. At pagkatapos kitang harapin, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya kay Lucia na narinig ang lahat. Mauna ka na sa Laguna, Lucia. Utos niya. Ako na ang bahala sa asawa mo. Sumakay si Thomas sa kanyang sasakyan, hindi patungo sa Laguna, kundi patungo sa huling paghaharap. Tapos na ang pagtatago, oras na para sa digmaan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Toma. Ang bawat segundo na lumilipas ay panganib sa buhay ni Adriana at ng kanilang anak. Alam niyang hindi na ito simpleng banta. Si Javier ay desperado na. At ang isang desperadong tao ay kayang gawin ang lahat. Imbes na dumiretso sa Laguna, tinahak niya ang daan patungo sa sentro ng kanilang negosyo. Ang lugar kung saan lahat ng kasinungalingan ay nagsimula. Ang opisina ni Javier. Pero hindi siya nag-iisa. Bago pa man siya umalis, tumawag siya sa isang taong may mas malaking kapangyarihan kaysa sa pera. Ang kanyang tiyuhin, isang mataas na opisyal sa kapulisan. Isinalaysay niya ang lahat. Ang video, ang pangingikil, ang pagbabanta. Ang digmaan ay hindi na lamang sa pagitan niya at ni Javier. Ito ay laban sa batas. Pagdating niya sa building, naroon na ang 2 pulis na naka-plain clothes. Naghihintay sa lobby. Nagkatinginan lang sila ni Thomas. Isang senyas na handa na ang lahat. Pumanhik si Thomas sa opisina ni Javier. Nadatnan niya itong prenteng nakaupo sa kanyang silya. May ngisi sa labi. Tila naghihintay ng isang panauhin. Akala ko ba ay pupuntahan mo na ang mag-ina mo? Mapangasar na tanong ni Javier. Mukhang mas mahalaga pa rin sa'yo ang negosyo kaysa sa kanila. Hindi umimik si Thomas. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tapos na ang laro, Javier. Malamig na sabi ni Thomas. Natawa si Javier. Hindi pa, kaibigan. Magsisimula pa lang. Nasaan na ang mga papeles? Ang kontrata? Ipirmahan mo na para matapos na ang lahat ng ito. Itinuro niya ang isang dokumento sa mesa. Ang kasulatan ng paglilipat ng lupa.
Tinitigan ito ni Thomas at pagkatapos ay tinitigan si Javier. May isang bagay ka lang na tama, Javier. Kailangan na ngang matapos ang lahat ng ito. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Thomas ang dokumento at pinunit ito sa gitna, sa harap mismo ng mga mata ni Javier. Ano? Nababaliw ka na ba, Thomas? Sigaw ni Javier, napatayo sa gulat at galit. Alam mo ba ang ginawa mo? Tinawagan ko na ang mga tao ko. Papunta na sila sa Laguna. Hindi na sila darating, sagot ni Thomas. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 pulis, kasama ang tiyuhin ni Thomas. Javier Reyes, seryosong sabi ng tiyuhin ni Thomas. Inaaresto ka namin para sa attempted extortion, blackmail, at conspiracy to commit a crime. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Ang kanyang tapang ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ng purong takot. Tumingin siya kay Thomas. Hindi makapaniwala. Titrinidor mo ako, Thomas. Kaibigan kita. Hindi, mariing sagot ni Thomas. Lumapit sa kanya hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang isang kaibigan ay hindi ginagamit ang pamilya ng kaibigan niya. Ang isang kaibigan ay hindi naninira ng buhay para lang sa pera. Sinubukan ni Javier na manlaban. Wala kayong ebidensya. Kasinungalingan lahat yan. Talaga ba? Sabi ni Thomas at inilabas ang kanyang cellphone. Pinatugtog niya ang isang recording. Ang huling pag-uusap nila ni Javier sa telepono, kung saan malinaw na sinabi nito ang pagbabanta kay Adriana at sa bata. Nawalan ng kulay si Javier. Para siyang isang lobo na biglang naubusan ng hangin. Habang pinupusasan siya ng mga pulis, ang kanyang tingin ay nakapako kay Thomas, puno ng galit at pagkatalo. Hindi pa tayo tapos, Thomas. Tandaan mo yan. Huling sigaw niya bago siya kinaladkad palabas ng opisina. Naiwan si Thomas sa tahimik na silid, humihinga ng malalim. Ang isang kabanata ng kanyang buhay ay nagsara na. Pero ang pinakamahalagang laban ay hindi pa tapos. Tumakbo siya palabas ng building, sumakay sa kanyang sasakyan, at pinaharurot ito patungo sa daan na dapat ay kanina pa niya tinahak. Ang daan patungo sa Laguna. Ang daan patungo kay Adriana. Habang nagmamaneho, ang lahat ng pag-aalala, galit at paghihiganti ay napalitan ng isang emosyon lamang. Ang matinding pagnanais na makita siya, na mayakap siya, at masabi ang mga salitang dapat ay noon pa niya sinabi. Hindi na ito tungkol sa kasunduan. Hindi na ito tungkol sa apelido o sa responsibilidad. Ito ay tungkol sa pag-ibig. Isang pag-ibig na ipinanganak mula sa isang pagkakamali. Ngunit ngayon, ay mas totoo pa kaysa sa anumang negosyo o kayamanan na meron siya. Habang palapit siya ng palapit sa Laguna, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si Lucia. Umiiyak ito. Thomas, nasaan ka na? Manganganak na si Adriana. Nahihirapan siya. Bilisan mo. Mas lalo pang tinapakan ni Thomas ang silinyador. Ang huling laban ay nagsisimula pa lang. Ang laban para sa kapatawaran at para sa pamilyang pinapangarap niya. Biglang tumunog ang telepono ni Thomas. Si Mang Dante. Sir! Mabilis na sabi sa kabilang linya. May balita po ako. May gumamit po ng emergency card na binigay niyo kay Ma'am Adriana. Isang maliit na lying-in clinic sa probinsya ng Laguna. Kaka-check-in lang niya kaninang umaga. Isang bugso ng pag-asa ang bumuhay sa pagod na puso ni Thomas. Buhay siya. Ligtas siya. Salamat, Dante. Papunta na ako dyan. Bantayan niyo ang lugar. Huwag ninyong hahayaang may ibang makalapit. Ang bawat paghinga ni Adriana ay may kasamang sakit. Hindi lang ito ang pisikal na kirot ng panganganak, kundi ang sakit ng pusong pinunit ng pag-iisa. Habang itinutulak niya ang isang bagong buhay sa mundo,
Pakiramdam niya ay mag-isa niyang binubuhat ang lahat ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Mag-isa. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Umalis siya sa hisyenda dahil ayaw na niyang maging bahagi ng isang kasunduan. Ngunit sa pagtakas niya, natagpuan niya ang sarili sa isang lugar na mas masakit pa ang kalungkutan. Nasaan si Thomas? Marahil ay abala sa pakikipag-ayos ng deal nila ni Javier. Nasaan si Ate Lucia? Marahil ay payapa na dahil wala na ang kapatid na nagdulot ng kahihiyan sa pamilya. Isa pa, ma'am. Malapit na. Sigaw ng nurse ang bosay nursyo. Ang boses nito ay tila nanggagaling sa malayo. Pumikit si Adriana at sa gitna ng matinding sakit, isang mukha ang malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Thomas noong una nilang narinig, ang malakas na tibok ng puso ng kanilang anak. Ang bakas ng pag-aalala sa mga mata nito. Ang init ng kamay nito nang hawakan siya. Kasinungalingan ba ang lahat ng yon? Kaya mo yan, Adriana. Nandito ako. Isang pamilyar na boses ang biglang bumasag sa kanyang pag-iisa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, nakatayo ang kanyang Ate Lucia. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamahal at matinding pagsisisi. Ate? Halos pabulong na tanong ni Adriana, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Patawarin mo ako, bunso. Humihikbing sabi ni Lucia, hinawakan ng mahigpit ang kanyang nanginginig na kamay. Patawarin mo ako sa lahat ng masasakit na sinabi ko. Nabulag ako ng galit. Hindi ko alam ang buong katotohanan. Patawarin mo ako. Pakiusap. Ang makita ang kanyang ate, ang marinig ang tapat nitong pagsusuma mo, ay nagbigay kay Adriana ng isang pambihirang lakas. Hindi na siya nag-iisa. Sa huling pagkakataon, huminga siya ng malalim at ibinuhos ang lahat ng natitira niyang puwersa. At pagkatapos, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong silid. Ang matamis na tunog ng pag-asa. Inilapag ng nurse ang maliit na sanggol sa kanyang dibdib. Isang perpektong munting anghel. May maliliit na kamay na tila nangungusap at makapal. Itim na buhok. Sa isang iglap, lahat ng sakit, lahat ng takot, at lahat ng pagod ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang pag-ibig na napakalaki na halos hindi na magkasya sa kanyang puso. Niyakap niya ang kanyang anak, ang kanyang biyaya. Napakaganda niya, Adriana. Manghang bulong ni Lucia habang marahang hinahaplos ang ulo ng sanggol. Kamukhang kamukha niya si... Hindi na natapos ni Lucia ang kanyang sasabihin. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Thomas. Ang mamahalin niyang damit ay gusot, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mukha ay larawan ng pagod at matinding pag-aalala. Ngunit nang dumapo ang kanyang mga mata kay Adriana at sa sanggol na nasa mga bisig nito, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, puno ng lunas, pagkamangha at dalisay na pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay maingat, tila natatakot, na baka ang lahat ay isa lamang panaginip. Adriana. Ang tanging nasabi niya, ang kanyang boses ay garalgal at nanginginig. Hindi alam ni Adriana ang sasabihin. Ang galit at sakit ay naroon pa rin sa isang sulok ng kanyang puso. Ngunit mabilis itong natabunan ng isang mas malakas na emosyon nang masaksihan niya ang paraan ng pagtingin ni Thomas sa kanilang anak. Umupo si Thomas sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang daliri sa maliit na palad ng sanggol. Agad itong hinawakan ng mahigpit. Sa sandaling iyon, napaluha si Thomas. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Adriana. Patawarin mo ako, Adriana. Bulong niya, hindi inaalis ang tingin sa kanilang anak.
Patawarin mo ako kung pinaramdam ko sa'yo na isa ka lang bahagi ng isang kasunduan. Nagkamali ako, natakot ako, pero ang lahat ng ito, siya, ikaw. Kayo ang tanging totoo sa buhay ko. Iniwan sila ni Lucia sa silid, binibigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Tapos na ang lahat kay Javier, mahinang sabi ni Thomas. Sa wakas ay nag-angat ng tingin kay Adriana. Nasa kulungan na siya. Hindi na niya kayo kailanman guguluhin. Ikinuwento niya ang lahat. Ang video, ang karumal-dumal na plano ni Javier, ang pagtatapat niya kay Lucia. Habang nagsasalita si Thomas, naramdaman ni Adriana na gumaan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya ginamit ni Thomas. Pinrotektahan siya nito sa paraang alam lang niya. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pagpapatuloy ni Thomas. At alam kong ang kasal natin ay nagsimula sa isang malaking kasinungalingan. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito ang simpleng singsing na pilak. Ito ay isang bago, kumikinang na singsing. May isang maliit na diamante sa gitna na sumasalamin sa liwanag ng silid. Ayoko nang magkunwari, Adriana. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Gusto kong magsimula ulit sa tamang paraan. Kinuha niya ang kamay ni Adriana at dahan-dahang hinubad ang lumang singsing, ang simbolo ng kanilang kasunduan. Hindi na ito isang kasunduan. Bulong niya bago isinuot ang bago. Huwag na tayong magkunwari, Adriana. Totoong asawa kita at mahal na mahal kita. Tanggapin mo ako kasama ng pag-ibig ko. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang pag-amin, isang pangako, isang panata. Tumingin si Adriana sa kanyang anak na mahimbing na natutulog, sa bagong singsing na kumikinang sa kanyang daliri, at sa lalaking nasa harap niya, ang lalaking minsang sumira at ngayon ay buong pusong bumubuo muli sa kanyang puso. Tumango siya at ang mga luhang ng ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng purong kaligayahan at walang hanggang pasasalamat. Sa maliit at tahimik na silid ng ospital, walang marangyang selebrasyon o malakas na musika. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghinga ng isang bagong silang na sanggol at ang sabay na tibok ng dalawang pusong sa wakas ay natagpuan ang kanilang tunay na ritmo. Ang bagong singsing sa daliri ni Adriana ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi na simbolo ng isang kasunduan, kundi isang panata. Isang pangakong binuo, hindi sa perpektong simula, kundi sa matatag na pagtanggap sa isang hindi perpektong nakaraan. Hinawakan ni Thomas ang kamay ni Adriana, kasabay ng paghawak nito sa kanilang munting anak. Sa unang pagkakataon, ang ngiti ni Thomas ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tinutunaw ang lahat ng bakas ng lamig at pag-iisa na dating bumabalot sa kanya. Para kay Adriana, ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam ng kalayaan at pag-aari. Dito, sa pagitan ng 2 taong ito, sa yakap ng kanyang anak, nahanap niya ang kanyang tahanan. Tomas! Mahinang bulong ni Adriana habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Tomas Jr. Napatingin sa kanya si Thomas. May pagtataka at labis na kagalakan. Gusto mo yan? Tumango si Adriana. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Dahil sa kabila ng lahat, ikaw ang nagbigay sa amin ng pangalan. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pamilya. Makalipas ang ilang araw, sabay silang lumabas ng ospital. Sinalubong sila ni Lucia. Hindi na bilang isang mapanghusgang kapatid, kundi bilang isang mapagmahal na tita. Dala ang mga gamit ng sanggol at isang mainit na yakap para sa kanilang dalawa. Habang tinatahak nila ang daan pabalik sa Hacienda Alcantara, hindi na ito ang lugar ng pagtatago at pagkukunwari para kay Adriana. Ito na ang lugar kung saan magsisimula ang kanilang totoong buhay. Ang binyag ni Baby TJ ay ginanap makalipas ang 1 buwan. Hindi ito isang malaking handaan.
kundi isang simple at taimtim na pagtitipon sa hardin ng hasyenda. Ang amoy ng mga bulaklak at sariwang damo ay humahalo sa tawa ng mga bisita. Naroon ang mga magulang ni Thomas na sa simula ay puno ng pagdududa sa biglaang pag-aasawa ng kanilang anak. Ngunit ngayon ay hindi maalis ang tingin sa kanilang apo. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal. Nakita nila sa mga mata ni Thomas at Adriana ang isang bagay na hindi kayang pikein. Isang tunay at malalim na pag-ibig sa harap ng pari ng kanilang pamilya at ng Diyos. Ipinangako ni na Thomas at Adriana na palalakihin ang kanilang anak sa pagmamahal at katapatan. Habang binubuhusan ng banal na tubig ang ulo ni TJ, tila nabubura na rin ang lahat ng sakit at pagkakamali ng nakaraan. Sa munting salo-salo pagkatapos, tumayo si Thomas, hawak ang kamay ni Adriana at nagsalita sa harap ng lahat. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Simula ni Segisa niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Alam ko na marami sa inyo ang nagtaka sa biglaan naming pagpapakasal ni Adriana. Hindi po naging perpekto ang aming simula. Sa katunayan, nagsimula kami sa isang pagkakamali. Tumingin siya kay Adriana at pagkatapos ay sa kanilang anak na mahimbing na natutulog. Pero sa pagkakamaling iyon, natagpuan ko ang pinakamalaking biyaya ng buhay ko. Itinuro sa akin ni Adriana na ang tunay na halaga ay wala sa lupa o sa negosyo, kundi sa pamilya. At ang munting anghel na ito, sabi niya, habang marahang hinahaplos ang kanyang anak, ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang kondisyon. Ang aming pamilya ay hindi isinilang sa isang perpektong kwento, pero ipinapangako ko sa harap ninyong lahat na gagawin namin ang lahat para bigyan ito ng isang perpektong kinabukasan. Nang magtagpo muli ang kanilang mga mata ni Adriana, walang salitang kailangan. Sa tingin na yon, ipinangako nila sa isa't isa ang habang buhay. Nang papalubog na ang araw, magkayakap silang tatlo habang nakatanaw sa malawak na palayan ng hasyenda. Ang gintong sinag ng hapon ay tila isang basbas mula sa kalangitan, sumasalamin sa kanilang bagong simula. Ang dating Sailam ay isa na ngayong Puklan. Ang dating kasunduan ay isa ng tunay at wagas na pag-ibig. Ang pag-ibig, parang bigas sa palayan. Kahit pa nag-umpisa sa putik, kapag inalagaan, aani ka ng masaganang biyaya.